Good day, class. Today I'm going to discuss the continuation of skeletal system. So before I proceed with the axial and appendicular system, it is very important na maintindihan niyo yung mga other respective contributing factors to maintain the integrity of bones, no? So pahabol lang to sa topic ng skeletal system niyo. So in terms of contributing factors, no? Na-mention ko na si parathyroid hormone, si vitamin D, and calcitonin, which are important, no, for pag-increase and decrease ng calcium nyo. So apart from that, there are other component ng vitamins and hormones na nakakatulong sa buto rin natin, no, as we live. So, ang una nating pag-uusapan si vitamin C. So, vitamin C is necessary for collagen synthesis by osteoblasts. So, si vitamin C, malaking factor ang nagagawa niyan in terms of collagen production, no? So, yan yung isa sa mga contributing factors to maintain the collagen. So, apart from that, as na-mention naman natin sa earlier discussions na si collagen ay tumutulong sa synthesis ng osteoblasts to in terms of flexibility ng katawan, no? Or even yung texture ng bones natin, may impact si collagen. So when this decreases, no, basically nagkakaroon ng impact yan sa quality of bones as well. Pero mas malaki pa rin yung impact ni vitamin D. So, sa vitamin C, merong deficiency na nangyayari, which is very rare cases lang naman to sa atin in general kasi marami namang sources ng vitamin C. But there are cases, no, lalo na sa mga nagkakaedad, very common to sa seniors, no, yung vitamin C deficiency na tinatawag natin scurvy. So, ano ba nangyayari sa scurvy? Usually, indication niya ng pagkaputok ng mga ugat, and eventually nagmamanifest din yan sa balat natin. And syempre, apart from that, yung rigidity or yung flexibility ng mga buto, nakaka-impact yan kasi na-mention din natin anatomically speaking, meron din tayong mga vessels inside the bone. So, yung mga bones na yan, nagre-require din ng collagen yan. So, basically, overall quality ng mga veins natin, yung arterioles and etc. na nakapalibot sa buto natin, hence the contributing factor ng vitamin C. So, dito, si growth hormone naman, as I have mentioned, malaking tulong yan in terms of the growth. From the word itself, common sense growth hormone. So, nanggagaling to sa anterior pituitary glands natin or anterior pituitary tissues natin. So, tumutulong yan sa pag-stimulate ng interstitial cartilage growth. So, in two extremes, mayroong possible na mangyari pag may problem sa growth hormone. So, pag nasobrahan ng growth hormone, nagkakaroon ng tinatawag na pituitary gigantism or gigantism lang. Or kapag nakulangan naman ng growth hormone, yung dwarfism naman na tinatawag natin or pituitary dwarfism. So next would be yung thyroid hormone natin and yung sex hormone natin. So si thyroid hormone class, no, malaking tulong nito in terms of metabolic process ng katawan. So syempre si thyroid hormone, since malaking impact niya sa metabolism natin, so as we all know, when it comes to growing, importante ang nutrition, yung kung paano tayo kumain, and how it is being metabolized and being absorbed throughout our body, and kung paano siya nadidistribute. So kaya very important si thyroid hormone din in terms of growth, no? So kaya may tinatawag tayong hyperthyroidism and hypothyroidism. So dito rin nakaklasify yung goiter issue and etc. So pero i-discuss natin yan kapag tackle na tayo about endocrinology or yung endocrine system natin. Okay? Sa sex hormone din, malaking factor din to sa bone growth. Kaya nga mapapansin nyo, class, no, pag dumating kayo sa puberty, biglang naglalakihan tayo.
And it's because in support of our hormones, yung estrogen para sa babae, testosterone for male. So parang kumbaga tumutulong siya sa growth natin. So ano bang nangyayari? Bakit ang lalaki mas mabilis tumangkad or mas matagal, kahit tumatanda sila, medyo tumatangkad? Tayo mga babae, medyo nare-retain yung height once may age limit, no? Usually around 20 to 21 years old, tumitigil na ang growth hormone sa part ng mga babae. Kaya wag nung madalas sisihin yung sarili nyo, pero kasi mostly genetic to, no? Pero in general, no? Kaya mas ang babae mas maliit compared sa mga lalaki, partly because of the hormones na nagko-contribute dito. So as mentioned dito, estrogen causes quicker closure of epiphyseal plate than yung testosterone. So sa taas ng presence ng estrogen, kasi as you all know naman, malaking production ng tulong ang estrogen sa babae to maintain yung menstruation and even yung sa pagtangkad, no? Or even yung mga pag during adolescent period, no, maraming nade-develop dyan, yung chest area, yung pubic hair, and etc. So basically, sa babae, mapapansin nyo, kaya nga totoo yung kasabihang mabilis mag-mature ang babae, it's basically, physically speaking, may mga certain areas like this one, sa estrogen, ang nagiging malaking factor kung bakit mas mabilis mag-mature, hence, yung pag ng epiphyseal plate mabilis mag-mature. Unlike sa testosterone, medyo matagal ang pag-mature, hence the prolonged process of growth. Kaya tumatangkad pa yung lalaki even at later age, no? So ano pa ba yung mga kailangan natin pag-usapan? So basically, syempre may maririnig nyo to at some point. So I'll just highlight what is, I think, very important sa atin. Pero I think I have mentioned yung iilan dito, but I will highlight lang din yung differences nila, no? So in terms of skeletal system, meron din tayong tumors, maybe malignant or benign, and cause a range of bone defects, no? So usually, yung mga tumors na to, contributing nga, kasi nga, alam niyo naman, ang bones natin nandyan yung red marrow. So, basically, kapag may mga ganitong tumors, marami siyang maging effect sa katawan natin. And even, take note, may mga bone cancer din tayo. So, hindi ko nalalaliman, pero you get the idea na dahil si buto ang pinaka-producers ng mga blood cells natin, which helps in circulating sa katawan. So basically, pag may naging problem sa production ng mga blood cells, expect nyo, since circulation process yan, dyan nagsisimula yung pagkalat or nagkakaroon ng concentration process, tumubo ang mga tumors, no? So kaya once na may tumors, pinaprocess ka agad to assess kung malignant or benign to prevent the metastasization or yung metastasis, yung tinatawag natin, wherein kumakalat yung tumor sa iba't ibang parts ng katawan. Yan yung worst case scenario sa complication kapag hindi naagapan yung cancer, no? So, na-mention ko na si gigantism and si dwarfism. And na-mention ko na rin si osteogenesis imperfecta. In addition lang, si rickets and osteomalacia. Sa dalawang to, i-mention ko lang si rickets. This is common sa mga bata wherein dahil may deficiency or may intestinal problems of absorption, specifically for calcium or possible vitamin D. And as we mentioned, yung physiologic process on how vitamin D absorbs calcium, they all work together. Kaya kapag may problema dito sa dalawa, expect nyo magkakaroon ka ng problem dito. And take note, rickets are for the kids. Tapos sa mga matatanda, si osteomalacia. Okay? So, kasi alam naman natin, physically speaking, ang bata, ongoing growth pa yan. So, kapag hindi ka mahilig sa gatas noon, possible factor din yan kung bakit hindi rin tumatangkad ka agad, no? So, anyway, going back. Sa bacterial infectious naman, very important na maintindihan nyo yung tuberculosis kasi at some point, medyo rampant pa rin siya dito sa Pilipinas. Pero limited na lang kasi marami ng
ways to detect tuberculosis, and very accessible naman yung medication for TB, no? So either way, kapag kayo ay na-assign sa mga TB lab or TB clinic, magkaroon kayo ng awareness na possible ang TB hindi lang siya particular for the lungs. It could spread in unusual places katulad ng buto natin. And that could be detrimental sa health ng patient, no? Yun yung worst case scenario. Kung si cancer kayang magkalat, si TB kaya din magkalat. Usually, yun yung worst case scenario pag hindi nagamot ka agad yung TB, no? Na which is dapat naka-focus lang sa lungs, and as I have mentioned before, bacteria can circulate, and since there are blood vessels na involved, talagang mayroong malaking chance na pwedeng kumalat pa rin doon. Okay? Next. So, let's proceed na sa axial and appendicular skeletal system na tinatawag. So, to give you an idea lang din, ang hindi ko na masyadong lalaliman yung discussion dito sa skeletal system kasi medyo marami siyang topics. But, importante pa rin na magkaroon kayo ng konting context about sa bones kahit hindi nyo kailangang alamin lahat. Unless magme-medicine kayo, wala namang concern doon. In the future, pwede nyo i-consider, and most probably sa pagpapagawa ko nung take-home exam, medyo may konting idea na kayo. So, pag mag-aaral na lang kayo dito, class, ang i-focus nyo na lang yung i-discuss ko, and syempre yung outline na nakalagay dun sa CLIS na source na provide ko. Okay? So, ang i-discuss lang natin dito is, ayun na, let's focus on skeletal system. So, to give you the background on how to study now, let's discuss yung axial skeleton. So, si axial, more on the upper body part ng katawan. Si appendicular, more on in the general area of the body. Si axial skeleton, more on skull and vertebra, no? Or yung spinal cord, dito naka-focus yung mga composition ng axial skeleton. While si appendicular naman, more on sa mga lower area ng katawan natin, katulad ng pelvic girdle natin, yung upper limb, and then yung lower limb natin, no? So, ano ba yung mga kailangan natin i-consider? Most probably, mga madalas nyo lang na pwede ma-encounter, no? Lalo na para may awareness lang din kayo, no? In terms of pag magre-report kayo or magsusulat kayo for the doctor's report and etc., no? Hindi man naman siya pwedeng sabihin as skull and whatnot, no? Na baka kasi may required na specific area, no? Lalo na kung mapunta kayo sa orthopedic. So, kaya kailangan medyo may konting alam kayo sa medical terms, no? So, kaya ito class, please be familiar with this picture. Kasi most probably ito yung ilalabas ko. So, kaya kung mag-aaral kayo, paki-aral tong mga naka-highlight na parts. Kaya nga siya fundamental figure kasi basically ito yung mga importanting parts, no? Kumbaga ito yung mga major parts. If we are going to tackle talaga yung malaliman, medyo maraming context to. But I'll try my best to highlight na lang din for you kung ano yung mga sa tingin kong importante sa part nyo. Or even in discussing yung other respective systems that will contribute doon. Okay? So, dito class, ang gusto ko lang ma-focus nyo dito is yung mga naka-bold dito, no? Dito sa skull. So, technically, bakit siya importante? Kasi most probably, yan din yung mga most common na na-encounter din sa hospital, no? So, for example, dito yung mga frontal, parietal bone. Bakit siya importante? It's because yan yung nagpo-protect sa part ng brain organ nyo. And yung iba dito naman, common siya. Pag for technical terms lang din, may mga importanteng factor din siya, lalo na in cases, no? Kapag, kunwari, nagkaroon ng accident, ito kasi yung mga usual na natatamaan, okay? So, kaya kailangan maging familiar lang kayo doon sa mga nakabol dito. Like, for lacrimal bone,
Diyan nanggagaling yung mga lacrimal gland natin wherein dyan tayo lumuluha, no? Si frontal bone, kung naalala, meron tayong frontal lobe, parietal lobe, meron din tayong temporal lobe na tinatawag. So kaya diyan nakalocate yung mga specific organ, kaya siya nakalabel for that reason. And syempre parang guide na rin siya in cases na pag for example inoperahan or may emergency procedure, okay? So kung makikita dito sa bandang jaw, no, may makikita kayong maxilla and mandible. Very helpful to in cases na pag sa mga dentist, no? Or pag mag-a-assist kayo, ayan, at least aware kayo kung nasaan dyan si mandible or si maxilla. Lalo na kapag nag-assist kayo sa doktor, baka mag-expect sila sa inyo na medyo dapat marunong kayong umintindi ng mga reports nila, no? Or kung ano yung mga order nila, okay? Para makarelate din kayo in a sense. So, next, ito yung side view ng ating buto. So, kapag magre-report kayo, no, ito yung mga context, no. So, kung makikita nyo, class, yung mga guhit-guhit, no, may superior temporal line tayo and meron tayong inferior temporal line. So, kung naalala, class, no, sa ossification, hindi siya, yung ulo ng bata is hindi pa siya fully matigas. It's because for this reason kaya meron tayong ganyang mga lines, because as the skull matures, diyan tumitigil yung pag-grow ng skull. So parang diyan nag-set ng boundaries, no? And malaking tulong na din 'yan, no, sa mga nag-o-opera. Okay? So ito, class, just to give you an idea. So, si cleft lip, no, madalas, lips lang ang affected, no? But there are cases na minsan pati buto na may kulang. So, sabi dito, during fetal development, the facial bones sometimes fail to fuse with one another. So, isa sa mga malalaking factors kung bakit nagkaka-cleft, no, it's because may hindi nag-form ng maayos. Specifically for maxilla. And a cleft palate occurs when palating process of maxilla do not fuse with one another. Okay? So, madalas ma-encounter nyo lang din to, pero just to give you an idea kung ano yung particular part na nawawala. So, let's proceed na dito, class. No? Very important si spinal cord sa lahat ng skeletal system. Pero basically, lahat naman ng organs natin important. But usapang skeletal system, very vital to sa part ng practice natin. It's because marami tayong kailangang i-consider. So, dito, may naka-subdivided na siya, no? Meron tayong cervical, thoracic region, lumbar region, and sacral and coccygeal regions. So, ang gusto ko lang maintindihan nyo dito, class, is masabi nyo kung ilan yung subdivided component ng cervical, thoracic region, and lumbar region, and sacral coccygeal region. Bakit? Kasi at some point, syempre, pag nagre-report kayo ng summary report ng procedure, important na magkaroon kayo ng idea on how to draw a specific context doon sa procedure na nangyari. Okay? So, para may panlaban tayo, okay? So, next naman, nandito yung table. So, kaya siya nakalagay general structure of vertebra kasi mayroong iba't ibang klaseng vertebra depending kung saan siya nakaklasify for cervical, thoracic, and lumbar, okay? So, kung makikita nyo, class, no, yung in terms of size, ayan. Medyo mas habang pababa ng pababa, palapad ng palapad. And habang bumababa yan, namalaki yung space sa gitna. Take note pala, class, no, ang first cervical vertebrae, their name yan is yung atlas, and then si axis, yun yung second cervical vertebrae. So, ano ba importance ng atlas? So, apart from atlas being the first, it holds up the head. So, kasi nanggaling siya in adaptation ng classical mythology na humahawak sa mundo. So, basically, si Atlas yung humahawak sa utak, sa skull nyo, directly to the spinal cord. And then,
yung isa naman, si axis, no? Siya naman tumutulong din sa consider amount of rotation occurs at this vertebra. So, kung nakakayuko kayo, tawag dito, naiikot niyo yung ulo niyo, it's because of your axis. Siya yung tumutulong sa pag-rotate ng ulo niyo. Sa thoracic vertebrae naman, no, that are possesses long thin spinous process that are directed inferiorly. The thoracic vertebrae also have extra articular facets on their lateral surfaces that articulate with ribs. Sa lumbar vertebrae naman, have large thick bodies, heavy, rectangular, transverse, and spinous process. So, for this reason, no, when it comes to pagbubuhat, no, kaya nga very particular tayo sa kung paano magbuhat, paano magtulak. It's because kung makikita nyo dito yung description ng thoracic and even yung lumbar nyo, kaya nagkakaroon ng mga spinal injury kasi hindi nyo naintindihan yung anatomy nyo, no? Na mas malakas or mas strong yung lower region ng body nyo over dun sa mataas. Kaya kapag medyo may maling buhat kayo, no, class, no, doon kayo nakakaramdam ng sakit kasi nga nakikita nyo naman yung delicacy nung ating structure ng bones natin. Apart from that, syempre yung muscles na involved dyan, okay? So, papasa na lang dito, class, nung general structure of vertebra. Hindi ko na siya masyadong i-discuss kasi I'm pretty sure na sagutan nyo na yung questions na pinagawa ko. Kayo na bahalang magbasa niyan. Basically, dinidescribe lang yan kung ano yung position niya sa part ng vertebra, no? So next, no, just to give you also a background about herniated disc o yung pinaka layman's term niya is ruptured disc. So kumbaga lumawa yung laman ng disc nyo, no? It results when annulus fibrosus breaks or balloons. So may pumutok, may nangyaring neural damage, no? Possible yun. Kaya nagkakaroon ng spinal injury, no? Releasing or part of the nucleus pulposus. The herniated part of the disc may push against and compress the spinal cord. So usually kapag nagkakaroon ng pagputok sa ugat, no, especially specific for spinal cord, kaya minsan yung mga may hernia, no, hindi yan makagalaw. Bakit? Kasi there's a part sa loob ng spinal cord nila na may pumutok, and basically yung pagmaganon, naiipit yung pinaka-spinal cord nyo. So, yun yung pinaka-delikado na part dito. Kaya nga, every time na magkaroon ng herniated disc, it requires study muna bago mag-conduct ng surgery mga doctors, no? So, naka-mention dito compress of spinal cord, cauda equina, or spinal nerves, compromising their normal function and producing pain, no? Any hernia naman would be so painful. So, imagine nyo pa kung nasa spinal cord. So, very delicate yan. So, mayroong procedures na ginagawa. May tinatawag tayong laminectomy, the removal of vertebral lamina or yung vertebral arc. Hemilaminectomy is the removal of portion of a vertebral lamina, and the procedure reduces the compression of spinal nerve or spinal cord. So, ito nangyayari lang to, class, in cases na pag kunwari, di ba, as I have mentioned ng buto, pag yan nabangga, at some point, pwedeng magkaroon ng bubog, and that is dangerous sa part ng spinal cord, no? Kaya nga, ang herniated disc, this is usually common sa mga nagbubuhat ng mabibigat, no, ng without support sa likod. Kasi nga, there is a certain limit. And kasi, syempre, class, no, yung, kung naalala nyo na mention ko about yung caution area with regards sa spinal cord, syempre, may certain limitations lang yung katawan natin na pwedeng bumangga yung other yung vertebras. Doon nagkakaroon ng mga tira-tira ng mga vertebras nyo, pwedeng nagkabanggaan sa sobrang bigat, nagka-clash na siya, nagkaroon ng parang bubog, kumakalat dun sa mga nerves nyo or dun sa mga veins or arterioles ng buto. That could lead the pain, that could lead to the injury ng spinal nerves nyo or spinal cord, no? So anyway, going back, fenestration involves removal of nucleus pulposus, leaving the annulus fibrosus intact. Ayan.
So, yan yung mga worst case scenario pa. May mention na ditong iba. Siguro discuss na lang to sa inyo sa surgery, no? Next, ito lang class just to give you also another context din na pwedeng ma-encounter nyo sa hospital, no? Lalo na pag mag-aalaga kayo ng baby. So, kailangan may konting idea lang kayo kung ano yung kailangan yung i-report. Lalo na kapag kayo ay nag-a-assist sa labor room. So, meron tayong tinatawag na spina bifida. So, kung makikita nyo dito sa picture, nakaluwa yung vertebra ng baby. Exposed yung part niya, kaya nga, ayan yung naka-mention. Ano bang dahilan? It's because yung vertebral lamina partly or completely failed to fuse. So, kumbaga, there's a problem sa pagdikit-dikit ng kanyang vertebra column, which leads to exposure sa likod nung namumuo. So, kaya very important talaga nagpapa-ultrasound ang nanay kasi hindi mo alam. Usually, class, no? Pwede pa naman tong ihabol kagad as early as fetus pa lang. Makikita na yun minsan sa ultrasound. So, kaya usually, OB ang nag-a-assess niyan. And, ewan ko, depende yun sa context ng decision ng nanay. Merong cases na nilalabas muna si baby sa tiyan ng nanay and then binabalik para fully mag-develop. Or minsan, if kaya naman, nilalabas na nila si baby tapos minomonitor na lang nila yung vitals habang sa mag-mature na yung baby sa labas, no? But, to each of their own naman, depende yan sa case-to-case basis yan sa decision ng doctor and even the decision ng nanay, no? So, yan yung itsura niya. O, nakikita nyo, nakaluwa. Okay? So, anyway, just to oversee lang ko ano yung ano. And then next, meron din tayong spinal cord na wherein nagkakaroon ng malformation or usually by birth defect or sakit or basically, ayun, namana or nagkaroon ng pagkapanganak, nagkaroon ng complication, that is also possible. Pero madalas congenital disease na siya or dahil sa isang sakit, pwedeng humina yung naapektuhan yung spinal cord. So, kung makikita nyo dito sa picture, no, si lordosis is an exaggeration of the convex curve of the lumbar region. Kung naalala class, no, yung spinal cord natin, medyo nakadiretso siya pa letter C na parang slightly letter S, no? Pero syempre, pag lubog na lubog yung, syempre, makikita nyo naman yung posture. Nakikita nyo, nakalubog yung vertebra. So, that is called lordosis. Pag kuba naman, no? Alam nyo naman yan, nakikita nyo naman yan sa mga palabas or even sa cartoons, no? Yung pagkuba, ang tawag doon, yung technical term na tinatawag, kyphosis. Si scoliosis naman, imbes na yung tagilid, no? Kung makikita nyo, very obvious yung lordosis and kyphosis. Minsan yung scoliosis, hindi rin siya pansin pero minsan, dahil dito nagkakaroon ng problema sa height, no? So, kaya nga minsan nako-correct pa to. Pero may mga madalas na cases pag medyo complicated, minsan dinadaan sa surgery. Pero may mga other studies na nagsasabi na hindi daw siya effective and etc. So, I don't know the study behind that. Pero since congenital siya, I cannot confirm or kasi nga, I've seen some videos na nagsasabi it's not an effective. Pero nakakatulong lang din sa development ng isang tao. Siguro kaya pa siyang i-correct as younger as you get. Pero siguro pag tumatanda, medyo mahirap na siyang i-correct, no? So, may mga bagay tayong kailangan i-consider, no? So, as you age talaga, usually, minomonitor to habang sa pagtanda, no? Kasi it could also change, lalo na kung pagkapanganak mo may ganito ka ng issue. So next, i-discuss ko lang yung ribs, yung rib cage. So ano ba yung mga importante dito sa rib cage? I'm pretty much sure na kailangan nyo makilala si sternum kasi dyan nagaganap ang CPR natin, no? Or kapag sa cardiovascular surgery, ito yung unang nakikita natin kapag nanonood ka ng mga medical drama, no? Ito yung unang tinitira sa
cardiovascular surgery, no? Tapos gumagamit ng mga iba't ibang surgical tools para bumuka yung rib cage nyo. So, ano ba pinagkaiba ng true ribs sa false ribs? Take note class, ribs pa rin yan kahit sabihin natin siyang false ribs. Nagiging false ribs lang siya just because yung sternum nyo, mapapakita nyo si true ribs, naka-attach siya sa sternum. Si false ribs naman, hindi siya naka-attach dun sa sternum. Kaya tawag din sa kanya is, ayan, yung floating ribs naman, hindi siya umabot hanggang doon sa harap. Nakikita nyo hanggang doon lang siya sa likod, no? So, pasalamat kayo sa mga ribs nyo. Yan yung nagpo-protect sa puso at lungs nyo, okay? So, yung xiphoid process, yan, paki-take note, no? Nakikita siya, nag-extend sa dulo. Si jugular notch naman doon sa bandang taas. Tapos, paalala na lang, si clavicle, nagko-connect dun sa shoulder blade nyo para mag-link yung shoulder nyo and then yung harap nyo, no? Para yung movement is, makagalaw yung shoulders nyo, okay? Ayan, paki-take note na lang yung breakdown, no? So, kung makikita nyo dito, class, no, naka-mention dito yung mga importanting parts na kailangan ma-memorize nyo lang din. Bakit? Kasi mostly itong mga parts na to, yan yung mga may malaking chance na may encounter nyong galawin. Partly because dyan madalas kumukuha ng dugo or dyan kayo madalas kumukuha ng swero. And bakit kailangan yung aralin ng skeletal? It's because minsan, no, kapag hindi kayo masyado pa magaling, pag hindi nyo alam yung anatomy nyo, pwede nyo akalain nyo baka ugat yung pala, buto na yung tinutusok nyo. And take note, masakit yan class kapag natusok kayo. Or tumusok kayo dyan sa part ng mga bones na yan na dapat alamin nyo na, okay? So next, kaya ko lang minimension tong kamay. Kasi kayo madalas, dyan kayo naglalagay ng swero pag nagtrabaho na kayo. So, ang gusto ko lang ulit i-emphasize, take note of the bold letters dito sa pictures na to. And just to add din, no, carpal tunnel syndrome, no. So, makikita nyo lang dito class, no, na may mention na bakit nga ba nagkakaroon ng carpal tunnel syndrome, usually sa trabaho, minsan overuse ng kamay, no. The bones and ligaments that form of walls of carpal tunnel do not stretch. So, minsan kapag may carpal tunnel syndrome, naninigas, nagmamanhid, humahapdi, no? Possible dyan nagkakaroon ng edema, fluid buildup, or connective tissue deposition may occur within the carpal tunnel as a result of trauma or some other problem. The edema or connective tissue may apply pressure against the nerve. Yung maga, umiipit na dun sa ugat nyo. And vessels passing through the tunnel causing carpal tunnel syndrome, which is characterized by tingling, burning, and numbness. Yan yung mga unang indication. Okay, huwag ka agad mag-a-assume pag ito yung mga symptoms. Usually, it requires diagnosis pa ng doctor, no? And syempre, malaking contributing factor pa rin talaga if you're using your hands most of the time na kind of profession. So, yan yung mga kailangan nyo pag-aralan din. Okay? So, ano ba? Just to give you the background din, paki-familiarize itong mga naka-highlight na organs. And then next, ito lang, kailangan nyo lang maintindihan bakit usually kasi, syempre, kayo din yung nagde-deliver. And as I have mentioned din as well, kailangan maging familiarize kayo dito. So, in general, may dalawang difference ang lalaki sa babae. Okay? Dito sa pelvic area nyo. Okay? So, in females, somewhat lighter in weight and wider laterally but shorter superiorly to inferiorly and less funnel shape. Some less obvious muscle attachment points in females. Broader in females, within the inferior part directed most posteriorly, the sacral promontory does not project as far anteriorly in females. Heart-shaped in males, oval in females. So, yung pelvic inlet, tandaan, sa lalaki, heart-shaped.
sa babae, oval. Pelvic outlet, broader and more shallow ang sa female. Kaya totoo talaga yung kapag nagbubuhat, kapag nape-pressure yung pelvic area nyo, yung mga babae, no, yung mga organs na dapat nandoon, lalo na kapag may mga baby, or syempre, yung pagbubuhat, no, very delicate sa part ng babae. It's because mas shallow yung sa part ng babae. And ito class, pakitake note, less than 90 degrees in males, yung suprapubic angle sa babae, 90 degrees. And more shallow and flared laterally in females, farther apart in females yung ischial spine. And ischial tuberosities turned laterally in females and medially in males. So ito lang class yung pinaka-overview ng itsura ng sa lalaki versus sa babae. Bakit kailangan nyo pa rin din alamin to? It's because there are cases, no, lalo na if you're involved in, for example lang naman, wag naman sana, pero kasi sa burn patient, tapos Jane Doe or John Doe yung patient, tapos hindi nyo makilala by face yung patient kasi nga injured, tapos walang ID and all that. So malaking tulong lang din to classify ang babae sa lalaki, not for discrimination purposes, but to identify lang para matulungan yung patient, no? Lalo na in cases of investigation, no? Even sa mga murder cases, no? Usually very helpful tong buto natin sa mga murder cases, or yung for example, walang ulo or whatnot, no? Para madaling ma-identify yung katawan and how to address the concern, okay? So, kung makikita niyo class, no, yung sa babae, yung mas malaki or broadial yung ischial spine, it's basically from the biologic standpoint natin as woman na tayo ay nagko-conceive ng baby, tayo yung naglalabas. So, basically, it is designed for pregnancy, no, in case na maglalabas ng bata. Kaya makikita niyo yung difference nung sa lalaki since hindi naman sila nag-aanak. So, yan yung pinagkaibahan nila. Okay? So, kung makikita nyo din yung liit, no? Compared dun sa lalaki, it's because basically, yung body mass index din nila, may impact din yan as well. Okay? So, next class, just to discuss the different kinds of diseases. Ang gusto ko lang maging familiar lang kayo dito, si arthritis. Very common naman yan, naririnig nyo na yan sa mga matatanda. Sabi nga dito, inflammation of a joint leading to pain and stiffness of the joint over 100 causes, including infectious agents, metabolic disorders, trauma, and immune disorders. So take note class, may iba't ibang klase ng arthritis. Usually, maraming causative agent dyan. And later, i-mention ko lang din, no? So, naka-mention dito yung osteoarthritis, yung degenerative joint disease. This is very common, sabi ko nga, sa mga nagkakaedad because there is a slow growth, slow metabolism, and etc. na pwedeng i-consider dito sa classification ng degenerative joint disease. So, rheumatoid arthritis naman, ang pinaka-reason lang dito class, merong problem sa immune. So, naka-mention dito, it is an autoimmune disorder that predominantly affects the joints. Meron naman tayong gout na tinatawag metabolic disorder. Ito naman si gout, very common to sa mga hindi kumakain ng maayos or nasosobrahan, kumain ng meat, ng mga seafoods, na mayroong byproduct ng uric acid crystals. Take note, si uric acid crystals are byproducts ng mga proteins na hindi natutunaw ng katawan natin. And pag nag-accumulate yan class, na-mention ko na before, I think, na nag-stay yan sa mga joint fluids, and syempre, hindi nga na-filter na maayos yung mga crystals. Nagsistay siya dun sa synovial joints nyo. Since luminipis ang cartilage tissues nyo dun sa mga joints, nagiging bubog siya. And imagine nyo class yung bubog at dun sa joint area, nagbabanggaan yan. Ayun. Sumasakit, nagkakaroon ng gout. Kaya nga minsan, nagmumukha siyang may maga.
partly it's because of the accumulation of uric acid crystals and inflammation din as well. Meron naman tayong Lyme disease, may bacterial infection na nagkakaroon din ng joint pains, okay? So, usually, pag may joint pains, madalas kayo mapapansin nyo, no, pag may sakit, no, nagkakaroon ng sakit din sa mga joints. Pero dito, ang context natin, bacterial infection, okay? So, ayan. Meron din tayong bursitis, inflammation of bursa, often due to forceful contact, to prolonged contact, such as student's elbow, from leaning on a desk. So, ito usually, naman to, sa positioning natin sa katawan. Okay? Meron naman tayong bunion. Most bunions are deformations of the first metatarsal, the great toe. Bursitis may accompany this deformity. Ayan, irritated by tight shoes to usually. So, kaya class, wag masyado magsusuot ng mga sexing sapatos kasi baka magka-bunions kayo in the end. Meron naman tayong tendinitis, inflammation of tendon sheets, often for overuse such as tennis elbow. Meron din tayong dislocation, very common lang to sa mga sports, accidents, no, na that could lead to dislocation ng mga buto nyo, okay? Sa sprain naman, stretch or tearing of ligaments supporting a joint. So, sa sprain, mas madali itong pagalingin kasi usually ligaments lang ang involved. Dislocation, usually, by injury talaga, nakakaroon siya ng kailangan maayos yung positioning ng buto para maging okay. Okay, magkaiba pa yung fracture, but technically, pwedeng magkaroon ng dislocation at the same time fracture. So, ito class, paki-take note na lang yung mga iba't ibang other names or yung technical term, yung plain joint, no? Kung ano yung mga example ng mga joints na to. So, meron tayong plain joints, saddle joint, hinge joint, pivot joint, ball and socket joint. So, ito may mga certain parts ng buto nyo wherein you will understand yung limitations and yung kakayanan ng mga buto nyo, no, when it comes to movement, no. Dito nyo rin kasi pwedeng i-assess kung may any source of injury and whatnot, no, na pwede nyo maintindihan yung kondisyon ng pasyente, no? So, please read na lang. Kayo na bahala. But, common sense naman kasi. And, ayan. May pictures naman on kung ano yung mga parts ng buto na meron na itong example. So, for example, kay plain, intervertebral. Tapos, yung saddle natin, yung carpo-metacarpal natin, si hinge, si cubital, si pivot, yung proximal radio-ulnar natin, no? Sa bandang wrist part or kung saan nagmi-meet si radio and ulnar. Okay? So, that concludes our discussion. So, yan lang naman yung i-discuss ko for skeletal system. And then, we proceed to the muscular system. Pero take note class, yung muscular system natin, ang coverage niyan would be yung physiologic approach lang for muscles. Siguro yung mga naming or yung mga parts ng muscles. Baka sa finals na siya. Just to give you a context. Pero kasi dadaanan lang natin. Kasi very important lang na maging aware na kayo. Dahil ang muscles, yung iba't ibang klase ng muscles, pag-uusapan natin kasi doon yung involvement ng mga organs natin. So, since ang mga magiging next topic natin would be discussed under nerves, cardiac, digestive systems nyo, etc. Ay kailangan maging familiarize kayo to the functionality ng mga muscles para mas lalo nyo maintindihan din yung mga other interior or internal organs nyo, okay? Para mas ma-appreciate nyo. So, I hope nakapag-aral kayo dito sa mga topics na minention ko. Hindi ko na dinamihan, pero maraming topics sa skeletal system, okay? Hopefully makatulong. And if ever mag-review kayo, ang sasabihin ko lang, alamin nyo lang kung ilan yung buto sa, for example, sa spinal cord, ilan si cervical, si thoracic, and etc. Alamin nyo lang, class, na kung ilang buto, saan siya nakalocate. Apart from that, wala na tayo magiging issue. And sabi ko nga, yung mga major part lang ng buto yung pag-uusapan natin. Hindi na natin lalaliman, okay? So, aral na lang po na maigi. Okay? God bless.